Bukas na po magsisimula ang 4 na araw na confirmation of charges ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw po ng ICC na mga pagdinig at hindi paglilitis ang magaganap ngayong linggo. At mula sa The Hague sa Netherlands, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, guten Morgen. Magandang umaga mula rito sa The Hague, Netherlands. At narito nga tayo ngayon para sa confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsisimula na nga bukas. Pero bago nito ay magkakasama muna nagsasagawa ng press conference ang Duterte Panagutin Europe Network. Kasama na rin po ang mga kinatawan ng mga pamilya ng biktima, pati na rin yung kanilang legal team. At layunin nitong aktibidad na ito na manawagan para sa pananagutan at hustisya para sa mga biktima. Narito po ang aking report. Mag-iisang taon matapos dakpin sa Pilipinas at dalhin sa the Netherlands. At humarap sa unang pagkakataon sa mga hukom ng pre-trial chamber ng International Criminal Court. Ang Rodrigo Roa Duterte. Bukas, magsisimula ang hearing ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naharap siya sa 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder, bunsod ng madugong kampanya kontra droga mula noong mayor pa siya ng Davao City hanggang naging Pangulo ng Pilipinas. Sa February 23, 24, 26 at 27, itinakda ang confirmation of charges hearing. Ayon sa ICC, hindi ito paglilitis. Magdedesisyon ang pre-trial judges kung may sapat bang ebidensya para isakdal ang dating Pangulo. Naunang pinagbigyan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang petisyon ni Duterte na siya'y lumiban o hindi humarap sa pagdinig. Pinahintulutan naman ng Chamber ang paglahok sa pagdinig ng mahigit 500 biktima. Dadalo rin sa pagdinig ang prosecutor, defense team ng dating Pangulo at legal representatives na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres na ibinigay ng ICC para sa mga biktima. Habang tatayong case manager ng mga biktima si Nicolene Arcana. Pero umapela sa desisyon ng ICC and Defense Counsel ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman. Hiniling niya ang pag-disqualify sa mga abogado at case manager ng mga biktima dahil umano sa conflict of interest na posible raw makaapekto sa pagsasakdal. Pagkatapos ng pagdinig ngayong linggo, may 60 araw ang pre-trial judges para pag-aralan ang mga ebidensya at magbigay ng desisyon. Kung mapapatunayang matimbang ang mga ebidensya, iaakyat ang kaso sa trial chamber na siyang mamamahala sa mga susunod na hakbang sa paglilitis. Pero kung magpasya ang pre-trial chamber na hindi sapat ang mga hawak na ebidensya, hindi pa malinaw kung agad palalayain ang dating Pangulo. Ang malinaw, ititigil muna ang ICC proceedings at maglalabas ng mga susunod na hakbang ang chamber. Posible silang humiling ng iba pang ebidensya, magsagawa ng karagdagang investigasyon, o baguhin ang sakdal kung lumabas na sa ibang krimen mas akma ang mga ebidensya. Pia, hindi ibinanggit naman o inanunsyo ng pamilya Duterte na hindi pinahintulutan ng ICC na makadalaw ang kahit sino man sa mga miyembro ng pamilya habang isinasagawa o idinaraos yung mga proceedings. Ang mga abogado naman ni Duterte ang dadalo para sa kanya sa confirmation of charges sina Salvador o si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, Martin Delgado III, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at Attorney Salvador Panelo. Samantala, Pia, hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin yung isinasagawang press conference. At maya-maya naman, bago mag-2:00, ay pupunta rin po yung mga grupong ito doon sa mismong harapan ng International Criminal Court para doon iala yung kanilang yung mga gamit ng mga biktima at kumbaga pag-ala-ala rin doon sa mga nangyari doon sa mga biktimang ito. Kasunod nga ng press conference na ito at bilang simbolo rin ng kanilang patuloy na panawagan sa hustisya para sa gaganapin o sisimulang confirmation of charges hearing bukas. Pia? Mula sa The Hague, Netherlands, maraming salamat, Mariz Umali.